Okay mga boss, sikwatin na natin. Gamit lang tayo ng clip remover, plastic clip remover. Mula sa ilalim, sikwatin natin yan. Alalay lang, pero hindi naman mababasag yan. Tapos dito sa ibabaw, ganun lang. Okay? Tapos sa kabila, sa right side, sikwat lang din yan. Mula dyan sa ilalim, sikwat lang ulit yan. Utay-utay lang. Medyo makunat lang at gawa ng bakal ang clip niyan eh. Tapos sa ibabaw, doble. Isang plastic clip at isang bakal na clip. Pero makakalas naman yan basta't bunot palabas. Gamit lang kayo ng plastic clip remover, safe tayo dyan. Tapos yung pinakang panel na ang kakalasin natin. Number 7 ulit na socket ang gagamitin nyo dyan. Dahil isang buo natin kakalasin yung mukha na yan bago natin makalas yung doon sa loob yung pinaka-display. Yan yung kakalasin muna natin, yung frame. Kasama yung yung mga pindutan na yan. Kasama yan, isang buo yan hanggang doon sa pihitan ng doon sa air conduct niya. At kapag nakalas nyo na yun, bunot lang yan mula sa ilalim, tapos sa ibabaw, hihilahin nyo palabas. Yan, ganyan lang. Yun, nice na. Tapos meron yung socket doon sa sa likod. Plug and play lang naman yun. May pipindutin lang kayong lock. Makikita nyo na agad yun. So, okay na yan. Nakalas nyo na yung pinaka-frame niya. So, yung naman ang kakalasin natin dyan. Yan, pinaka-display. Number 7 din na socket yun. Yun lang din ang tornilyo niya. Lahat naman yan, yung mga tornilyo dyan sa head unit, puro number 7 na socket ang gagamitin nyo. Okay. So, pag nakalas nyo na lahat, okay na yun. Doon sa head unit, may socket lang din yan sa likod. Makikita nyo naman yung pinakalock niya. Madali nang kalasin yun. Okay, ayos na. Okay. So, pag nakatanggal nyo na lahat yung tornilyo niyan, pwede nyo nang bunutin. Okay, ayos na. Okay, o diba? Ganun lang. Thank you.